Wala sa kanila ang may pahid ng dugo dahil sa tukhan. Kung may dalawa kang malapit na kaibigan at sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba yung isa? Palit ka na po ng apelido mo. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Representa lang namin yung mga nagawa natin at pwede pang gawin. Prime Water is not Camille Villar. We cannot say that there's a rift in the relationship of their two siblings. Balitang A to Z. Balitang A to Z. At Live TV. Live TV. Sanib Puwersang magbabantay para sa maayos, malinis, mapayapa at malayang halalan. ZBNI presents Bantay Boto 2025. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, Mayo 12, 2025, araw ng halalan. Ako si Barbie Mulag at ito ang Bantay Boto Special dito sa Light TV. Makakasama natin sa pagbabantay ng ating mga boto ang ating Balitang A to Z reporters. Mula sa Ugnayan Center sa headquarters ng COMELEC sa Intramuros, naroon si Naomi Almojano. Kasama rin natin mula sa Manila Hotel na siyang venue ng canvassing ng mga boto para sa national positions, si Ace Cruz. Habang nasa voting precincts ng Quezon City naman, si Kim Salinas. Botohan sa Marawi City na uwi sa riot dahil sa sigalot ng dalawang grupo. Matapos ang isang protesta sa Datu Odin Sinsuat, mga pulis inatasang mag-duty bilang Special Electoral Board. Botohan sa naturang lugar, nakapagsimula pa ba? Mula sa mga umano'y overvoting, mga makina na nagluluwa ng balota o kaya talagang hindi gumana. Unang salang ng automated counting machines ng Miru Systems, inulan ng mga reklamo ng aberya. Matapos ang buong araw ng botohan, focus naman ngayon sa bilangan. Mga nanalo sa local positions, inaasahang mabilis na maipoproklama. Pangulong Marcos at VP Sara nakiisa rin sa pagboto ngayong araw. Hidwaan ng dating UNI team at epekto nito sa halalan at sa susunod na yugto ng politika sa bansa, ating talakayin. At celebrity voters at celebrity candidates, kanya-kanyang post din ng kanilang pakikiisa sa halalan. Magandang gabi. Opisyal nang nagsara ang botohan alas 7 ng gabi ngayong Lunes. May update si Naomi Almojano mula sa tanggapan ng COMELEC sa Intramuros, Maynila. Ganun din sa mga nangyaring pagkaantala sa botohan sa ilang bahagi ng bansa nitong araw. Naomi. Barbie, pagsapit nga ng alas 7 ng gabi ngayong Lunes, opisyal nang isinara ng Commission on Elections ang botohan para sa 2025 midterm polls. Kasabay nga ng pagsasara, nasa halos 300 makina ang kinailangang palitan ng komisyon dahil na rin sa ilang issues. May mga makina kasi na ilang beses iniluwa ang mga balota dahil na rin sa init ng panahon. At Barbie, kasing init nga ng panahon ang mga naging tagpo sa ilang presinto sa bansa. Sumiklab ang gulo sa pagitan ng dalawang grupo ng supporters sa Marawi City kaninang umaga dahilan ng bahagyang pagkaantala ng takbo ng eleksyon. Kinailangan pang lumabas ng presinto ng mga botante sa barangay Sagunsongan dahil sa tindi ng riot. Sa kaparehong lungsod, naantala rin ng halos 1 oras ang botohan sa isa pang presinto dahil sa paghihintay ng contingency machine. Binuhusan kasi naman ng isang poll watcher ng tubig ang kanilang automated counting machine. Ayon kay Garcia, wala po tayong failure of elections whatsoever. Lahat naman po ay nag-function. Samantala, pinayagan naman bilang electoral board ang kapulisan sa Datu Odin Sinsuat na kasalukuyang nasa COMELEC control. Kasunod ito ng pangaharang ng hindi kinilalang mga grupo sa mga gurong may dala ng election paraphernalia palabas ng munisipyo, kaya na-delay ang eleksyon. Ayaw umano kasi ng mga grupong ito na magsilbi bilang electoral board ang mga guro. The option is always there, which is the option to extend the voting in Datu Odin Sinsuat. Pero kahit may mga gantong ulat ng karahasan, sinabi ni PNP Chief Romel Marbil na hindi niya nakikitang magkakaroon ng failure of elections. Very peaceful po. Tuloy-tuloy po yung pulis natin, tuloy-tuloy po yung huli.
Sabi ko nga, lahat na manggugulat tinatanggal namin. And we want arrest. Samantala, naging problema rin ng ilan ang paghahanap ng kanilang presinto at ang mahabang pila. Ang senior citizen na si Nanay Zenaida mula sa Silang Cavite, muntik pang uminit ang ulo ng halos 10 minutong nag-antay para hanapin ang kanyang pangalan sa presinto. Nagpunta na ako sa kabila, itinuro ako dito. Pagdating ko dito sa pangalawa, hindi pa niya nahanap na mabuti. Tuturo na naman ako doon, kaya ako nainis. Kako ba naman hanapin nila mabuti bago magsalita na wala? Ang first-time voter naman na si Jeremy mula Tagaytay City, alas 7:30 pa lang ng umaga nakapila na, pero mag-aalas 9:30 na nakapasok ng presinto. Nakakabigla po kasi ang dami po pala talagang tao kahit sobrang early niya na. And then with sa rooms po, halo-halo na po din kasi yung ibang precinct sa isang room. Sa kabila ng mga naging aberya sa ilang bahagi ng bansa, naging maayos naman ang sitwasyon sa mga isinagawang mall voting sa iba't ibang shopping malls sa Maynila. Mababatid na 42 shopping malls ang pinayagang magsilbing voting precinct ngayong halalan matapos ang matagumpay na first mall voting noong barangay elections noong 2023. Matapos naman ng botohan, inaasahan ngayong gabi na magsisimula ng bilangan ng mga boto. Dito nga sa COMELEC office ang main monitoring site. Inaasahang papasok ang election returns. Kabilang na dyan ang resulta ng local absentee voting. Yan muna ang latest mula dito, Barbie. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat Naomi Almojano mula sa COMELEC office sa Intramuros. Samantala, wala pang pumapasok na resulta ng mga boto mula sa iba't ibang polling precinct. Ilang oras papunta sa server ng National Board of Canvassers ng COMELEC. Ilang oras matapos ngang magsara ang botohan. Ilang oras namang naantala ang botohan sa isang presinto sa Manuel L. Quezon Elementary School. Sa Maynila po yan. Dahil naman sa pumalyang printer ng isang automated counting machine o ACM. Dumako tayo sa National Board of Canvassers sa Manila Hotel para sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Kumusta ang sitwasyon dyan? Dapat ngayong mga oras na ito nagsisimula ng dumating ang mga resulta ng eleksyon, tama ba? Yes, Barbie, as of now, 8:30 o isang oras higit na nakalipas matapos magsara yung mga presinto para nga sa eleksyon 2025 ay wala pa rin tayong nakikitang pinaplas sa screen na mga lumalabas na election results. Pero batay naman sa COMELEC server ay umabot na sa 60.42% ang local election returns o yung local ERs, habang inaasahan o umabot na sa 8.26% naman ang overseas ERs. Pero bago yan, Barbie, ay kaninang umaga na ikot ang ating team sa Manuel L. Quezon Elementary School dito yan sa lungsod na nagkaproblema kung kahit naantala ng ilang oras ang pagboto ng ilan sa ating mga kababayan. Humabang pila sa labas ng isang presinto sa Manuel L. Quezon Elementary School sa Maynila matapos ilang oras na magkaaberya ang automated counting machine o ACM. Ayon sa technical support staff, pumalya ang printing sa thermal paper o mismong resibo na patunay sa mga botante ng kanilang mga kandidatong ibinoto. Kalahati lang yung merong print sa thermal paper, yung kalahati meron, yung kalahati wala. And readable naman siya pero mahihirapan mamaya kapag nag-manual counting sila. Kahit ang mga botante na nakapila sa presinto, kailangan maghintay. Maghihintay po ako, sayang boto ko eh. Para hindi maantala ang mga nakaboto na, may opsyon ng ilan na pumirma sa waiver para ipasok ang mga balota kahit walang resibong lalabas. Yeah, they have the option to wait or to proceed. Ito naman sila okay naman sila naman, proceed naman. Pero ang ilan, piniling maayos muli ang makina bago bumoto. Sa kailangan, yung ginagawang pagboto na ilalagay sa machine, yun ang kailangan, di ba? Yun ang mas gusto mo? Yun ang mas gusto ko, para walang problema. As of 4:50 ng hapon, pinalitan na ng COMELEC ang pumalyang ACM. Samantala, sa parehong eskwelahan din bumoto si Manila Mayoral candidate Isko Moreno na dumating pasado alas 10 ng umaga. May mensahe naman si Moreno sa katunggali niyang si incumbent Manila Mayor Hani Lacuna. Ay good luck sa kanila, good luck sa atin lahat. I wish them well. I hope wala na rin nagkasakit sa kanila. Kasi ang hirap talaga ng panahon, yung sobrang init. But I'm happy for everyone na nakaraos, na malusog ang lahat. Umaasa si Moreno na magkakaroon ng reconciliation sa kanilang magkakatunggali ngayon sa politika.
I don't want also to govern the people of Manila with full of hatred among each other. Siyempre, at the end of the day, kaming mga batang Maynila din na magkikita sa finals. Parehong sa Ligarda Elementary School naman bumoto si incumbent Mayor Hanny Lacuna at kapwa mayoral candidate na si Sam Versosa. Barbie, mga ka-A2C, kanina sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa kanyang pulong balitaan dito mismo sa NDOC ay mula ngayon 8:30 ng gabi hanggang mamayang alas 10 o anumang oras ay inaasahang magpapasukan na itong mga resulta ng eleksyon kaninang alas 5 hanggang alas 7 para sa mga kababayan natin, mga PWD, senior citizens, maging mga buntis, habang 7 to 7 naman sa ating mga regular voters at inaasahan na nga darating o papasok dito sa canvassing area yung mismong mga election results. At bukas, ganap na alas 10 ng umaga ay nakatakdang muling magbukas ang sesyon ng NDOC para talakayin nga ang iba pang mga usapin tungkol sa naganap na halalan ngayong araw. Barbie. Maraming salamat, Ace Cruz. Nagbabantay ng ating mga boto mula sa canvassing area sa Manila Hotel. Magtungo naman tayo sa Quezon City, kung saan naging problema ng mga botante sa Commonwealth Elementary School ang mga hindi mahanap na pangalan sa listahan ng mga botante. Gayon din ang kalituhan dahil sa reshuffling ng room assignments. Inirereklamo rin dyan ang mabagal na usad ng pila dahil sa paghahanga ng mga automated counting machines. Dumako tayo dyan mismo sa Commonwealth Elementary School para sa Balitang A2Z report ni Kim Salinas. Kim, naging mahaba ba ang pila? Ano naging sitwasyon ng nag-alas 7 in punto ng gabi dyan kanina? Yes, Barbie, alas 7 in punto ng gabi ay opisyal nang sinarado ang gate ng eskwelahan para hindi na payagang pumasok pa ang sino mga habol na bumoto. Bagamat mainit ang panahon, sinabayan ito ng init ng sitwasyon dito sa Commonwealth Elementary School dahil sa mga botanteng nalito ng kanilang mga room assignment dahil hindi nila mahanap dahil sa reshuffling na ginawa ng Commonwealth Elementary School sa mga botante ng 2nd District ng Quezon City. Ang nakakabwisit na sistema, yung pag-ano nila ng papel diapo ng mga picture ng pangalan ng presento at saka okay, pero pag hahanapin mo ni pangalan mo, wala. Ito ang galit na tugon ni Aling Noraline dahil sa maagang pagpunta sa Commonwealth Elementary School para makaboto, pero hindi niya akalaing aabutin siya ng siyam-siyam sa paghahanap pa lang ng kanyang pangalan mula sa listahan ng 39,120 na botante roon. Tapos yung mga worker na iba, mga antipatiko. Bakit ganyan ang asal nila? Siguro hindi kayo inaasikaso. Hindi nga po kasi siguro nabubisit na rin sa mga taong nagtatanong kaliwat kanan. Ayon sa principal ng eskwelahan, aprobado ng COMELEC ang pagre-reshuffle ng mga room assignment sa naturang paaralan. Talagang dagdag oras ang ilalaan ng mga residente dito sa 2nd District ng Quezon City dahil sa pagpasok pa lamang nila ng eskwelahan ay hahanapin na nila ang mga room assignment na kung dati-rati ay kabisado na nila, pero ngayon maghahanapan sila dahil sa reshuffle na ginawa ng paaralan. Solusyon aniya ito sa dumaraming bilang ng botante sa kanilang lugar. Tungkol naman sa pagsusungit ng ilang staff ng paaralan. Kung sa mga teachers po siguro yan, sir, I don't think na dahil hindi naman sila na sa front line. Hindi, ito mga support staff lang po natin. Dahil na rin po siguro sa init ng panahon at sa dami ng mga botante at pagod na rin po sila. Siguro po natural lang po siguro medyo maging masungit sila. Kaya naman bumuo sa mga botante sa desk ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB para pagtanungan ng mga presinto at para malaman kung activated pa ang kanilang pangalan sa COMELEC. Yung presinto nila dati tsaka ngayon magkaiba na. Pangalawang reason, isang beses na hindi bumoto, nawawala na sila, deactivated na sila. Base sa karanasan namin sa precinct finder. Pangatlo, hindi nila alam yung mga rooms kasi binago din ng mga teachers. Malaking tulong sana ang precinct finder ng COMELEC lalo na kapag wala sa Excel file ng PPCRB ang pangalan ng botante. Yun nga lang, matagal mag-load.
Kaya naman si Aling Erlinda umuwi na lang dahil sa pahirapan sa paghahanap ng pangalan. Ay di uuwi na lang po. Wala eh. Oras talaga sayang. Eh kung ipagod, eh kung ipinasok pa, di may income pa akong mahahawakan. Eh ngayon, wala. Habang sa isang clustered precinct naman ng paaralan ay automated counting machine ang problema. Kaya ang siste, nagtatagal sa pila ang mga botante. Kanina pa po kami doon nakapila. Ang machine po ay sira. Ang tanong ko lang po, hindi po ba ito brand new? Bakit lagi pong sa isang oras 5 tao lang po yung makakaboto? Maghahang dahil sa mga problema sa scanner na kailangang linisin. Yung mga 1, 2, 2, 3 na naghahang ng slide, pinupunasan lang yung scanner, then bumabalik uli. Then nagkaroon ng konting delay ngayon, medyo matagal-tagal. Ngayon, Barbie, ay ongoing na ang pagtali ng mga boto na nasa resibo at yung mga na-record sa automated counting machine bago ito i-transmit ng mga Board of Election Inspector o ng mga guro na naka-assign dito sa Commonwealth Elementary School. Barbie? Salamat, Kim Salinas mula Quezon City. Sa iba pang balita, nagtipon-tipon ng daang-daang botante sa harap ng Municipal Hall ng Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao Lunes ng umaga bilang pagprotesta sa pagtatalaga ng mga electoral board sa kanilang mga presinto. Bunso dito na antala ang pagbubukas ng mahigit 100 voting precincts at naapektuhan ng mahigit sa 80,000 botante. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, kumpleto ang mga balota at vote counting machines pero hinarang ng mga nagpoprotesta ang mga tauhan ng electoral board. Nakahanda naman ang AFP at PNP sa lugar pero dahil sa lala ng sitwasyon at problema sa komunikasyon, humingi ng tulong ang COMELEC sa Philippine Marine Corps. Sa ngayon, nagkipag-usap ng ground commander ng Marine sa mga leader ng mga grupo para maiwasan din ang gulo. Paalala naman ng COMELEC, isang election offense ang paghihimasok sa proseso ng halalan. Nandun po ang AFP, nandun ang PNP, ngunit parang hindi nila kaya. Ang ating pong election officer doon, kasama ng Regional Election Director, humingi na ng tulong sa Philippine Marines. Nag-respond din naman po ang Philippine Marines, humihingi lang ng konting oras. Ang ground commander po ng Philippine Marines para makausap yung pong leader ng mga tao at leader ng mga grupo. Ayaw din po kasing umabot ng ating Philippine Marines na magkaroon ng sakitan. Sugatan ng 2 individual sa pamamaril malapit sa isang voting center sa Sagap Elementary School sa Bangged, Abra kaninang umaga. Ayon sa pulisya, 2 SUV ang mabilis na dumaan sa lugar kasunod ang sunod-sunod na putok ng baril. Kinilala ng mga otoridad ng mga biktima na sakay ng mga nasabing sasakyan. Dinala sa CRES General Hospital ang mga biktima na sa ngayon ay nasa stable na kalagayan. Patuloy naman ang investigasyon ng Bangged Police sa insidente. Balik sa Maynila, iniimbestigahan na ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordination Center, Department of Information and Communications Technology at ang PNP Anti-Cybercrime Group ang umano'y bomb threat sa tanggapan mismo ng COMELEC. Ayon sa komisyon, nakilala na umano nila ang nagbanta sa poll body at nagbigay pa umano ito ng reward. Naka-heightened alert naman sa loob ng tanggapan ng mismong COMELEC bilang bahagi ng pagpapaigting ng seguridad sa kasagsagan ng halalan ngayon. Iniimbestigahan natin ngayon is yung bomb threat na parang there's this individual na magbibigay daw siya ng reward to anybody who will bomb COMELEC. So yun po yung iniimbestigahan natin ngayon. Meron na po tayong name niya, address. So binigyan na po namin sa PNP yung details na po yun. Sa kabila ng mga ulat ng kaguluhan sa bansa ngayong halalan, sinabi ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na generally peaceful ang 2025 midterm elections. Ayon kay Marbil, wala umanong malaking delay na naiulat sa conduct ng midterm polls dito sa Metro Manila habang tiniyak naman niyang nagsasagawa ng contingency plans ang COMELEC sa mga report ng umano'y palyadong automated counting machines. Sa ngayon, inatasan na rin ng hepe ng pambansang pulisya ang lahat ng PNP units na isecure naman ang canvassing o bilangan ng mga boto. Lalo't kritikal ang oras ngayong pagkagat ng dilim para sa mga nagbabantay. We want a full force by 6 o'clock up to 12 o'clock. Yun ang ano namin sa counting po. Very fair, very peaceful po. Tuloy-tuloy po yung police natin, tuloy-tuloy po yung huli.
Sabi ko nga, lahat na manggugulat, tinatanggal namin. And we want arrest. Hindi pwedeng I want arrest. More arrest. Walang pwedeng gumulo sa eleksyon. Good news naman, naabot sa mahigit 1,000 na persons deprived of liberty o PDS ang nakaboto rin ngayong halalan 2025 sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Kasama sa napagkasundoan ng COMELEC at Bureau of Corrections na maipromote at ipatupad ang inklusibong voting environment para sa mga PDL. Sa buong bansa, tinatayang nasa mahigit 3,000 po yan at 400 registered PDL sa Bureau of Corrections na inasang nakaboto ngayong halalan mula sa kani-kanilang Bilibid areas ayon sa COMELEC. Maaga namang bumoto si President Ferdinand Marcos Jr. na isa sa mga una sa pila sa pagbubukas pa lang ng botohan sa Batac City, Ilocos Norte kaninang umaga. Samantala, pasado alas 8 naman bumoto si Vice President Sara Duterte sa Davao City. Pero ang kanyang ama na tumatakbo sa pagkaalkalde sa kanilang baluarte, hindi nakalahok sa halalan ngayong araw. Narito ang ating balitang A to Z. Nakiisa si President Ferdinand Marcos Jr. sa nasa 70 million registered voters na nagsalin ng boto para sa 2025 midterm polls. Bumoto ang Pangulong Marcos 8 minuto pasado alas 7 ng umaga sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac City, Ilocos Norte. Kasama niyang lumahok sa halalan ang kanyang ina at dating First Lady Imelda Romualdez Marcos at kapatid niyang si Irene Marcos Araneta. Sa video message bago ang halalan, inudyukan ni PBBM ang mga Pinoy na gamitin ang karapatan at gampanan ng pananagutan bilang mamamayang Pilipino. Isang pagkakataon ito para marinig ang boses ng bawat isa at may pahayag ang mga pangarap na mahalaga sa inyo at sa bayan. Samantala, maaga ring bumoto si Vice President Sara Duterte sa Davao City. Naka-all black ang bise nang dumating sa kanilang baluarte. Sa parehong presinto dapat sila boboto ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Pero hindi nakaboto ang dating Pangulo na ngayon ay nakapiit sa pasilidad ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Once we get the proclamation papers, pag-uusapan namin ulit kung paano makapag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. We have until the day after proclamation, until noon of June 30. Well, definitely, yes. So, ang expectation namin ay mag-acting mayor ang vice mayor. Kaugnay niyan, pinag-iisipan na ng pamilya Duterte kung ano ang kanilang susunod na hakbang sa inaasahan nilang pagkapanalo ng Duterte Patriarch na tumatakbo sa pagkaalkalde ng Davao City. Katandem ang kanyang anak na si incumbent Davao City Mayor Baste Duterte. Sinubukan ng lawyers niya na magpaalam sa COMELEC na kung pwede bumoto si dating Pangulong Duterte outside of the absentee voting law. Kasi yun lang yung paraan na pwede siyang magboto but hindi siya nakaregister doon. Isa sa kalaban ni former President Duterte sa pagkaalkalde ay ang dati niyang cabinet secretary na si Carlo Nograles na susubukang buwagin ang 3 dekadang dinastiya ng mga Duterte sa Davao City. Narito naman ang latest count mula sa COMELEC. Ang latest partial and unofficial count as of 8:30 p.m. po. Nasa mahigit 60% na ang kabuoang election returns na natatanggap ng komisyon para sa local elections. Sa ngayon, wala pa namang inilalabas na listahan ng mga nangunguna sa bilangan. Susunod po, lalaki arestado sa Marikina City dahil sa umano'y electioneering. At sa magiging resulta ng halalan, ano kaya ang posibleng epekto sa politika sa Pilipinas? Alamin natin ang punto de vista ng ating political analyst live sa ating talakayan. Abangan ng kumpletong ulat sa pagbabalik po yan ng Bantay Boto 2025.
Arestado ang isang lalaking literal na nagpapakalat ng umano'y fake news sa Marikina City. Ilang oras lang yan bago ang halalan. Ang fake news ng suspect nakapaloob sa isang tabloid newspaper na kanyang ipinapamahagi sa Barangay de la Peña. Itinanggi naman ng ilang kandidato sa lungsod ang kaugnayan sa naturang disinformation. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Madalas ay sa social media nagkalat ang mga tinaguriang fake news o disinformation kung saan mas mabilis ang pagpapalaganap ng delikadong impormasyon. Pero sa Marikina City, ang peke at walang katotohanang balita sa tabloid na makikita ngayon. Kaugnay nito, inaresto ang isang 30 anyos na lalaki dahil sa literal na pagpapalaganap at pamamahagi ng peking balita ilang oras bago magsimula ang 2025 midterm polls. Ayon sa otoridad, taga Maynila ang suspect at napag-utusan lamang umano na dumayo ng lungsod para mamahagi ng peking tabloid kapalit ng 1,300 pesos. Laman ng peking dyaryo ay ang umano'y diskwalifikasyon ng COMELEC and Bank sa kandidatura ni suspended Marikina City Mayor Marcy Chodoro na siyang kumakandidatong kinatawan ng unang distrito ng lungsod. Nadakip ang naturang literal na fake news peddler sa Barangay Fortune pasado alas 2 ng madaling araw ayon sa paunang investigasyon ng pulisya. Kami po ay binontak lang po sa aming kapitbahay. Nagkita-kita lang po kami sa may Marikina Valley Hospital. Tapos daw po, nagkikita daw po kami sa may Jollibee Santo Niño po. Tikom ang bibig ni Senate Minority Leader Coco Pimentel III sa issue na siyang tumatakbong kinatawan ng unang distrito. Gayunpaman, bumoto ang senador sa regular voting hours at agad ding natapos pasado alas 8 ng umaga sa Leo de Gario Victorino Elementary School. I'm just happy for Philippine democracy that we're exercising our right to vote. Nasa kustodiya na rin ng Marikina City Police Station ang suspect para sa investigasyon. Samantala, halos 3 oras naman ang inabot ng pila sa presintong ito para lang makaboto ang mga botante sa SSS Elementary School, Barangay Concepcion 2 ng Marikina City. Tsinaga namang maupo sa holding area para lang makaboto ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo na siyang tumatakbong alkalde sa lungsod. Kasama ng kongresista sa pila ang kanyang asawang si Miro Kimbo na tumatakbo naman bilang kinatawan ng 2nd District ng lungsod. Ang dahilan ng pagtagal, ang pabalik-balik na pagluwa ng automated counting machine sa ballot feed. Dahil dito, kinakailangang buksan at linisin ng COMELEC officers ang feeder ng makina para muling gumana. Hindi ka ba kanabahan ng hindi gumana? Oo, kasi yung iba, nung nag-error daw, hindi na daw nila kinakount yung vote. So, sayang yung vote ko, diba? Talaga inintay mo? Oo. Itinanggi naman ni Kimbo na ang kanyang kampo ang nasa likod ng pagpapakalat ng fake news, lalo't hindi naman raw siya ang direktang makakalaban ni Chodoro sa pagkakongresista sa unang distrito. Face-to-face explanation sa mga tao, puppet meetings, talagang yun ang ginawa namin. Sinaga namin ang pakikipag-usap sa tao, pakikipag-ugnayan, open forum, yan ang ginawa namin. For the first time, nagulat ang mga Marikeno na hinikayat namin sila. Sa ngayon, plano raw ni Kimbo ang paunlarin ang Marikina sakaling manalong alkalde. Number 1 is baha. Number 2 is job creation. Kasama dyan ang pagsuporta sa negosyo. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Bumoto si re-election ni Senator Amy Marcos sa kanyang polling precinct sa Cabeza Elementary School sa Lawag City ngayong araw. Sa isang ambush interview, isinawalat ni Senator Amy Marcos na may mga nagsusumbong umano sa kanya na anomalya sa kanilang pagboto. Tulad niya sa paglabas ng iisang pangalan sa resibo ng automated counting machine. May mga pagkakataon ding hindi raw lumalabas ang ibinoto o nagre-rehistro ng overvote dahil 12 senador lang ang ibinoto kahit na 12 senador lang ang ibinoto sa balota. Dami-daming problema at reklamo, no? Kaninang umaga pa, natatanggap ko mula sa iba't lugar ang reklamo tungkol sa allegedly programmed machines na kahit sino ang iboto mo ang lumalabas apalos na minsan hindi nagre-rehistro ng sino mang senador. Yung iba naman, bumoto ng 1 dosena pero overvote na.
Samantala nakilahok ang mga senadora at mga kandidato sa pagkasenador sa halalan 2025. Si Senator Jinggoy Estrada bumoto sa Xavier School sa San Juan City. Sa San Miguel Elementary School sa Maramag, Bukidnon naman nagcast ng vote si Senator Mig Zubiri. Maaga ring bumoto si Senator Loren Legarda sa Mag-aba Elementary School sa Pandan Antique, habang si Senator Rafi Tulfo, dito po yan sa Quezon City High School, bumoto kasama ang asawang si ACT-CIS Representative Jocelyn Tulfo. Sumabay din naman ang mga senatorial candidates sa publiko sa pagboto sa kani-kanilang polling precinct. Sina candidates Bam Aquino at dating Senator Leila de Lima nagbahagi rin ng mga larawan sa kanilang pakikilahok sa botohan, habang si Calio de Guzman nahirapan daw sa paghanap ng kanyang presinto. Pasaring pa niya, buti pa raw ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na kailanging hanapin ang kanyang presinto. Bumoto ng tama, hindi yung may tama, yan ang mensahe naman ni Senator candidate Luke Espiritu sa mga bumoto ngayong halalan. Bandang alas 11 naman po bumoto si re-electionist Ronald Bato de la Rosa, habang ang nangunguna sa ilang senatorial surveys na si re-electionist Senator Bongo ay sa Lupon, Davao Oriental, bumoto. Sa iba pang balita, sabay na bumoto sina Senator Joel Villanueva at si BAC Representative Brother Eddie Villanueva ngayong araw ng halalan 2025. Pumila sina Senator Joel at Brother Eddie Villanueva kasabay ng publiko sa Bunlo Elementary School sa Bocaue, bandang alas 11:30 ng umaga. Kasama rin ni Senator Joel ang asawang si Gladys Cruz Villanueva sa parehong voting precinct din bumoto, sina JIL Executive Vice President Jovi Villanueva Binala at incumbent Mayor John Villanueva. At ito nga po mga ka-A to Z at ka-Light TV. Ngayong gabi makakasama natin ang dalawang eksperto para pag-usapan, talakayin at himayin ang mga nangyayari sa Pilipinas ngayong halalan 2025. Ano-ano nga ba ang nakikitang implikasyon nito sa lipunan sa bansa sa mga susunod na panahon? Live dito sa studio makakasama natin Associate Professor mula De La Salle University Tanyada Jokno School of Law at isang political analyst, Attorney Justin De Jesus Subkang. Welcome to the show, Attorney Justin. At syempre, narito rin kasama natin sa ating tabi, Assistant Professor mula University of the Philippines, Manila, Research Head ng Sigla Research Center at Political Analyst Jose Marie Hall Lanuza. Sir JM, magandang gabi and welcome to the show to both of you. Alright, simulan na natin. So nakikita natin na tila mas sumalaki yung gap at hiudwaan sa pagitan ng Marcos at Duterte. Sabi ko nga kanina, kung last halalan, team unity ang usapan, ngayon ang hidwaan sa dalawa. Especially after ng pagkakaaresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Your thoughts, Attorney Justin and Sir JM, kung how is this going to shape up our landscape for the politics? Want to start? Yeah, so yung nakikita natin mula February, mula nung impeachment ni VP Sara hanggang nung March ICC arrest, lahat ito nakaka-apekto dun sa movements ng mga nagpo-perform sa surveys, pero in play pa rin yung incumbency advantage ng alyansa slate. Ngayon, yung nangyayari ngayong 2025 elections, kahit sabihin nating referendum ito sa regime or sa administration ng ating President Marcos, hindi din natin pwede sabihin hindi ito makaka-apekto sa 2028. Pwede nating isiping, rehearsal to. Kung ano yung nangyayari ngayon, kung sinong mananalo ngayon, ito din yung magiging majority or minority na maglalaban sa 2028. Yung basa ko sa survey kasi parang nasa sa mga Duterte ang mga momentum ngayon eh. So although tama si JM kanina na pag tinignan mo yung kasaysayan ng midterm elections talaga, malaki pa rin yung implikasyon ng administrasyon, yung makinarya ng administrasyon. Pag tinignan mo yung kasaysayan, tatlong presidente, si Duterte, si Aquino at si Ramos, naka 9 out of 12 yung kanilang kandidato. Nung time ni Gloria, yung unang termino niya, 8 out of 13, so nasa 60%. Nung time ni Cory, 22 out of 24, nasa 90%. Pero makikita mo talaga may kapangyarihan yung makinarya, may advantage talaga yung makinarya ng administrasyon. Right. Ito, speaking of surveys, kung mapapansin yung latest survey ng social weather stations 4 days before the election, dalawa lang sa senators ng Team Duterte. Particularly sina Senator Bongo at Bato de la Rosa, both re-electionist pa ang pasok sa Magic 12. The rest mula sa kampo ng administrasyon. Although, siyam kasama si Amy Marcos na later humiwalay, but still Marcos at isa lang ang independent si Ben Tulfo. Ano kaya to? Do you think this will have an impact, number one, kung paano magiging usad ng impeachment ni VP Sara coming June, July?
Definitely, Barbie. Kasi pag tinignan mo, yung kay Duterte eh. So, hindi natin pwede sabihin na dalawa lang sila. Remember, si Sara Duterte, inendorso si Camille Villar at si Amy Marcos. So, at within the striking distance, si Amy Marcos at si Camille Villar mukhang pumapasok eh. So, pag tinignan mo, magkakaroon ng, kung naipanalo sila at tatanaw sila ng utang na loob kay VP Sara Duterte, of course, merong implikasyon to sa impeachment trial, lalo na may dalawang Villar na uupo kung manalo si Camille, may dalawang Villar na uupo sa sa papasok na kongreso ngayon sa Senado. Yeah, I agree. No? So kahit pasabihin nating majority ng nasa survey standings, good standings ngayon ay admin slate, hindi ibig sabihin una na pag pumasok itong mga to sa Senate, boboto ito sa political line ng Marcoses. Hindi rin natin alam ano yung insurance guarantees na meron kung makapasok man sila, lalo na sa mga nasa loob pa na Duterte-leaning senators. No? So posibleng hindi ito 12-12 pagdating sa election or posibleng hindi ito 14-10. Posibleng malakas pa rin yung hatak papunta sa Duterte support. Hindi pa natin talaga masasabi. It's still going to be a wait and see, right? And that's about the Senate. How about the Congress? Because everyone seems to be so focused about the senatorial slate ng admin versus Duterte slate. How about what's it going to shape up like in the local, because Congress is equally important, correct? Well, pag tinignan mo yung party list, ang medyo exciting ngayon. Pero ang problema kasi, naibato na ng House of Representatives sa Senado yung limelight eh. So, nung in-impeach nila si Sara Duterte, nasa Senado na yung bola. So talagang pag tinignan mo doon, mukhang wala na ngayon sila sa limelight. Ang tanong na lang dyan is kung si President Marcos pa rin ay hindi maging dark horse, hindi maging lame duck rather. So kung saan pumunta ang presidente, doon pupunta ang House of Representatives. So parang wala lang yan eh. Ang talagang importante ngayon ay yung Senado. We have a few hardliners na papasok sa Congress. Yung projections ng survey, Duterte Youth, for example, will get maybe 2 to 3 seats. So itong mga to hindi natin in-expect na magsasway. Pero everything else, medyo maluwag yan kasi hindi naman malakas yung ideological divides sa political party sa Pilipinas. They really tend to sway sa kung saan pumupunta ang kapangyarihan. Alright, siguro before we go to break, another question is, how si Vice President Sara Duterte, siya na rin mismo ang nagsabi nito na tingnan ko kung anong resulta ng halalan 2025 and then I could look ahead to 2028. How do you think she's going to play this? Well, I would think kung maging as early as now, malaki yung remember, you go back to history. Kung bumaba ang naipanalo ng alyansa na candidates, automatically, I would think, magiging lame duck si President Marcos. And that will create an opening for VP Sara Duterte. And syempre, kapag lame duck ang presidente, pupunta na sa kung sino ang sikat at that moment. Yung mga politiko, they will hover around that candidate because of the lack of ideological divide dito sa Philippines. I agree, no? So depende ito sa kung ano man yung makikita nating kalalabasan, hindi lang nung immediate elections, kundi pati what it plays out sa impeachment trials, no? Doon natin makikita kung meron pa bang viable support. And testing the grounds to kasi hindi naman nabago yung pagpaparamdam nila na hindi ako tatakbo ako, hindi ako tatakbo. So hindi tayo dapat magulat kung ituloy man ito sa 2028. So the halala na results this 2025, it's going to help paint the picture of what's going to be what it's going to look like sa 2028. Definitely. Correct. Very exciting, no? Ang dami nating pinag-uusapan at babalikan natin muli si Attorney Justin and Sir JM. Pero sa ngayon, sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman nga natin ang walang katapusang dinastiya at maging ang papel ng mga senator at party list. Dito pa rin sa ating nagpapatuloy na special coverage ng Bantay Boto 2025 sa Balitang A to Z. At mamaya, abangan rin po celebrity politicians o di kaya ay simpleng celebrity voters na kilahok rin sa buong araw na botohan. Manatiling nakatutok, ito po ang Bantay Boto 2025.
Nanonood pa rin po kayo ng Bantay Boto 2025. What an exciting day it has been so far sa pagbabantay natin. At bago natin tapusin ang araw, dumako tayo sa Commission on Elections muli. May live update si Naomi Almohano. Naomi, kumusta? Ano ang latest dyan? Yes, Barbie, no, narito pa rin tayo sa ayong ugnayan sa COMELEC para sa Bantay Boto 2025. At kung matatandaan nga natin, ito ang main monitoring site ngayong halalan. Pero as of 9:20, patuloy ang pag-transmit ng mga election return dito. So as of 9:20 nga, nasa halos 77% na ang election returns nationwide yan. Habang 26% naman ang napasok na election returns mula naman overseas. At nagsimula na rin, Barbie, i-transmit ang resulta or election returns para sa local absentee voting o LAV. So kung matatandaan natin, Barbie, noong April 28 hanggang April 30, isinagawa ang local absentee voting, kung saan nasa 57,689 ang naaprobahang makilahok dito. 29,030 dyan ang mula sa AFP, 23,448 mula naman sa PNP, 4,206 mula sa miyembro ng COMELEC at iba pang ahensya ng bansa at 1,005 mula naman sa media. Inaasahan na sa mga darating pang oras hanggang bukas, patuloy na papasok ang mga boto at election return dito sa ayong ugnayan sa COMELEC. Yan muna ang latest dito, Barbie. Balik sa inyo. Naomi, bago kita pakawalan, isang quick question lang. No? Alam ko ang Commission on Elections nakaschedule ng press conference anumang oras. Meron na ba silang nabanggit kung merong any part of the Philippines na nag-declare ng failure of elections, particularly doon sa mga nagkaaberya kanina like Datu Odin Sinsuat? Barbie, kagaya nga ng nasabi natin kanina, no, may nagkaroon man ng aberya sa botohan kanina o pagbibigay ng mga balota at automated counting machine, pero tinitiyak ng Commission on Elections na walang failure of elections na naganap ngayong araw. May possibility na ma-extend ang botohan or maurong ng ilang araw or kahit isang araw ang botohan sa ibang lugar, pero walang election or failure of election. Maraming salamat, Naomi Almohano mula sa COMELEC, Palacio del Gobernador, Intramuros. Balikan naman natin ngayon ang latest sa Manila Hotel kung nasaan ang National Board of Canvassers, si Ace Cruz. Ace, kumusta dyan? Dumarami na ba ang mga tao? Yes, Barbie, actually wala pa dahil nga nagkaroon ng suspension ng sesyon ang NBOC at magtutuloy ito bukas ganap na alas 10 ng umaga. Pero para dito sa mga media na nandito nga sa NBOC, nakikita natin sa ating likuran, yung screen ay nakikita natin po, pasok na nga, no, yung mga nagtatransmit na mga presinto ng kanilang mga election returns at batay naman sa COMELEC at media server sa partial and unofficial tally. As of 9:34 ng gabi, nangunguna pa rin po sa bilangan si Senador Bongo at sinundan ni Bam Aquino, Senator Ronald Bato de la Rosa at Congressman Erwin Tulfo, dating Senador Kiko Pangilinan at dating Senator Sping Lacson, Tito Soto, maging si Congressman Rodante Marcoleta, Senadora Pia Cayetano at itong si Congresswoman Camille Villar. At pang-11 naman si Presidential Sister Senadora Amy Marcos at panghuli ay si incumbent Senator Lito Lapid. Pero gaya nga na sinasabi na sa mga nakaraang eleksyon ay medyo, alam yun, mahirap pa rin masabi na sure win yung 10, 11, 12. Kaya't panigurado hindi pa nagpapakampante itong mga kandidato na nasa spot na ito. Yan muna latest na rito sa NBOC sa Manila Hotel. Barbie. Maraming salamat, Ace Cruz and your team. Naupuntahan naman natin ang sitwasyon sa Quezon City kung saan nandoon si Kim Salinas. Kim, kumusta ang pagsusumite ng mga boto? Lahat ba ng ballot boxes ay nasundo na papunta sa mga karapat-dapat na pagbibilangan? Yes, Barbie, as of now, 9:20, may mga election boxes na tayong ibinababa mula sa mga room assignment o mga clustered precinct na ngayon ay dinadala na dito sa covered court o quadrangle ng Commonwealth Elementary School at nakaantabay na rin sa aking likuran yung mga jeep at may dalawa na tayong nakitang election box na sinakay sa jeep at ito ay dadalhin na sa City Hall sa Quezon City, partikular sa Treasury Office kung saan sila ang nangangalaga nitong mga election paraphernalia
na galing sa COMELEC. Barbie? Kim, isang question na lang, hindi ba problema yung sama ng panahon dyan? Kasi dito sa Pasig City, medyo malakas na ang ulan. Yun na nga, Barbie, isa ngayon, kung maririnig nyo, malakas na ang kulog at kidlat at nagbabadya ng bumuhos o bumagsak ang ulan. Sa ngayon, naka-standby pa yung jeep. Siguro may inaantay pa silang instruction bago umandar ito patong City Hall. Pero anuman ang mangyari, ayon sa pamunuan ng eskwelahan, tuloy ang pagkarga at tuloy ang pagdala nito sa City Hall kahit bumuhos ang ulan. Barbie? Wow, jeep pala talaga ang maghahatid. Alright, maraming salamat Kim Salinas mula sa Quezon City. And of course, nagbabalik ang ating guest political analyst, Attorney Justin Subcang from De La Salle University at Professor J.M. Lanuza from UP Manila. Last few questions, nakakatakot ba ang hanay ng senador kapag mga walang oposisyon? Ano po sa tingin niyo ang implikasyon nito, lalo na kapag walang tumututol sa Marcos Jr. administration halimbawa? And we're talking about legitimate na opposition, hindi yung mga bangayang Marcos and Duterte. Yung problema kasi kapag walang opposition, magiging rubber stamp lang no? Yung Congress natin. So nawawala yung balance of powers sa legislative, executive, judiciary natin. So delikado yun, no? Hindi natin yun gusto. Mas gusto natin na merong kumukwestiyon, mas gusto natin na merong nagsisingilan, mas gusto natin na merong nagsisiguro na yung mga batas na mapapasa ay para talaga sa nakararami sa Pilipinas. Checks and balances, sir. Siyempre nakakatakot, pero tignan mo rin yung perspektibo ng tao. Ayaw naman ng mga tao na mag-oppose ka lang for the sake of opposing. Correct. So, dapat constructive talaga yung pag-oppose mo. Hindi lang dahil nagkataon na kagalit mo yung partido, yung main administration party. Pero nakakatakot talaga yun dahil yung, sabi nga kanina, yung separation of, yung balance of yung checks and balances, lalo na sa mga legislative department natin, kailangan talaga ma-maintain. Kailangan ma-maintain. Right. And panghuling tanong na lang bago tayo magtapos ng ating programa. After this election, do you have a fearless forecast on about what's next para sa Pilipinas? Because today, after ng halalan na ito, we're stamping out kung ano yung magiging kinabukasan natin. From a disinformation standpoint, no? Kasi disinformation researcher ako hindi maganda yung nakikita natin kasi wala tayong nabibuild na institutions to check these things. No? So, para sa mga botante, mahalaga at importante na singilin natin ang ating mga binoboto. Hindi porket binoto natin sila ay bulag yung pagsuporta natin. Ang demokrasya ay ongoing project, everyday activity ito, hindi ito natatapos sa balota. Kaya let's aim to build institutions of transparency and accountability para sa susunod na election, mas may kakampi naman tayo at hindi lang tayo parang looking out for ourselves with the ballot. Malaking epekto nitong eleksyon natin, lalo na kapag naipasok ni Sara Duterte yung mga inendorso niya. It will show na lame duck, baka maging lame duck ng napakaaga ni President Marcos, and that will shape kung ano yung magiging narrative for the next, for 2028, and in fact, baka for the next year. Kasi unlike sa Marcos, walang malinaw na successor. Unlike si Duterte, nung time niya, parang pinupush niya si Sara. Ngayon, wala So, kung lalo na kung lame duck ang maging presidente, parang free for all ang 2028 election. Nakakatakot at the same time, exciting. Right. Bata pa kasi ang mga anak ng mga Marcos. Maraming salamat, Attorney Justin Subcang from De La Salle University and of course, Professor J.M. Lanuza from UP Manila. Salamat for joining us. At bago nga tayo magtapos mula sa Commission on Elections, narito na ang latest partial and unofficial count. As of now, and well, actually, yan yung na-mention na ni Ace Cruz. Pero muli, ang ating namang pabaong quote of the night, bago magtapos ang ating Bantay Boto 2025. Ngayong araw nga ng halalan, mula po ito sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Benigno Noynoy Aquino Jr. Ang sabi po niya, walang bansa na higit sa ating inang bayan. Walang lahi na higit sa ating kababayan. Paglingkuran sila ng buong puso, buong lakas, at buong tapang. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z sa Light TV. Ito ang Bantay Boto Special 2025. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.